Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Pasensya na, gutay-gutay na talaga yung aking Biblia. Di pa makabili. Nandito tayo sa aklat ng Ezekiel chapter 10. Umalis sa templo ang kaluwalhatian ni Yahweh. Okay. Today is 14 July 2024. So, bilisan natin at may lakad tayo today. Ang title niya guys, Umalis sa templo ang kaluwalhatian ni Yahweh. Ezekiel chapter 10, pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Ezekiel chapter 10 verse 1, tumingin ako sa ulunan ng mga kerubin at may nakita akong parang trono na waring yari sa safiro. Verse 2, sinabi ni Yahweh sa lalaking nakasuot ng tilang lino, pumunta ka sa gitna ng mga gulong na umiikot sa ibaba ng kerubin, dumakot ka ng baga at isabog mo sa buong lungsod. Gayon nga ang ginawa ng lalaking nabanggit. Verse 3, noon ang mga kerubin ay nasa gawing timog ng templo. Pagpasok ng lalaki sa patio, sa loob ito'y napuno ng makapal na ulap. Verse 4, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may kerubin at lumapit sa may pagpasok ng templo na puno rin ito ng ulap at ang buong patio. At ang buong patio nagliwanag sa kaluwalhatian ni Yahweh. Verse 5, ang pagaspas ng pakpak ng mga kerubin ay dinig hanggang sa patio sa labas. Wari ogong ng tinig ng makapangyarihang Diyos. Verse 6, nang sabihin nga niya sa lalaki nakadamit ng lino na siya ay kumuha ng baga sa gitna ng mga gulong, sa ibaba ng mga kerubin pumunta ito at tumayo sa tabi ng isang gulong. Verse 7, ang isa sa mga kerubin ay dumakot ng baga na nasa kanilang kalagitnaan at ibinigay sa lalaki at ito'y umalis. Verse 8, ang mga kerubin ay may mga tila kamay ng tao sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Verse 9, nang ako'y tumingin, nakita kong may isang gulong sa tabi ng bawat kerubin. Ang mga gulong ay kumikislap tulad ng topaz. Verse 10, magkakamukha ang mga ito at parang iisa. Verse 11, sila'y nakababaling. Ulitin niyo guys. Verse 11, sila'y nakababaling kahit saan, hindi na kailangang pumihit saan man gumawi. Ang nasa unahan sumunod ang iba nang hindi na pumipihit. Verse 12, ang kanilang katawan, likod, kamay, pakpak, pati mga gulong ay puno ng mata. Ang mga kerubin ay tigi isang gulong. Parang inulit lang yung nakaraan nating binasa. Okay, ulitin ko yung verse 12. Ang kanilang katawan, likod, kamay, pakpak, pati mga gulong ay puno ng mata. Ang mga kerubin ay itigi isang gulong. Verse 13, at ang tawag sa kanila ay mga umiikot na gulong. Verse 14, bawat kerubin ay tig-aapat ang mukha, kerubin tao, leon at agila. Verse 15, ang mga kerubin ay tumayo, ito rin ang mga nilalang na buhay na nakita ko sa may ilog Kibar. O, sabi na sa inyo pareho Verse 16, paglakad ng mga ito, lumalakad din ang mga gulong. Pagtaas ng mga ito, tumataas din ang mga gulong. Verse 17, pagtigil nila, tumitigil din ang mga gulong. Pagtaas ng isa, sunod ang ikalawa. Pagkatiisa ang nagpapagalaw sa mga nilalang na buhay at mga gulong. Verse 18, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may pagpasok ng templo at nagpunta sa may ulunan ng kerubin. Ezekiel chapter 10 verse 19, lumipad ang mga kerubin kasama ang mga gulong at tumigil sa may pintuan ng templo sa gawing silangan. Nasa ulunan pa rin nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Verse 20, ang mga ito ay siya ring apat na nilalang na nakita ko sa may ilog Kibar at nalaman kong sila'y mga kerubin. Verse 21, sila'y tiga-apat ang mukha at tiga-apat din ang pakpak at may mga tila kamay sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Verse 22, ang mukha nila ay tulad din ng nakita ko sila sa may ilog Kibar. Kung saan gumawi ang isa ay doon din ang iba. Ezekiel chapter 11, pinatay ang masasamang pinuno. Ezekiel chapter 11 verse 1, pagkatapos dinala ako ng espiritu sa pintuan ng templo sa gawing silangan, may 25 tao roon kasama si Jaazanias na anak ni Azor at si Pelatya
na anak ni Binayas, sila'y mga pinuno ng bayan. Verse 2, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sila ang nagpupunla ng masamang kaisipan sa lungsod na ito. Verse 3, sinabi nila sa mga tao na hindi na dapat magtayo muli ng mga bahay sapagkat ang syudad na ito ang matibay na tanggulan. Verse 4, kaya magpahayag ka laban sa kanila. Verse 5, nilukuban ako ng Espiritu ni Yahweh at sinabi sa akin, sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh, mga Israelita, hindi lingid sa akin ang inyong mga pinagsasabi. Alam ko ang binabalak ninyo. Verse 6, patuloy ang patayan ninyo sa lungsod na ito at nagkalat ang bangkay sa mga lansangan. Verse 7, kaya ito ang sinasabi ko, ang lungsod ay natulad sa kaldero at ang karne ay ang mga bangkay, hindi kayo dapat manatili rito. Verse 8, takot kayo sa tabak, kaya ipasasalakay ko kayo sa mga taong bihasa sa paggamit ng tabak. Verse 9, ialis ko kayo sa lungsod na ito at ipapabihag sa mga taga-ibang bayan bilang parusa. Verse 10, mamamatay kayo sa tabak sa may hangganan ng Israel. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 11, kailanman hindi ninyo magiging tanggulan ang Jerusalem at hindi magiging ligtas sa loob nito. Paparusahan ko kayo kahit saan kayo magpunta. Verse 12, ipapakilala ko sa inyo kung sino ako sapagkat hindi kayo lumakad ayon sa aking mga tuntunin at hindi ninyo sinunod ang aking mga utos, sa halip na muhay kayo ayon sa tuntunin ng mga bansang nakapaligid sa inyo. Verse 13, nang kasalukuyang akong nagpapahayag, patay na bumagsak si Pilatya. Dahil dito tumatangis akong nagpatira pa. Itinanong ko, Panginoong Yahweh, uubusin mo rin ba ang natitira pang Israelita? Muling titipunin ang mga natirang Israelita. Verse 14, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 14 guys, sinabi sa akin ni Yahweh. Verse 15, Ezekiel, anak ng tao, ang mga kapatid mo at mga dinalang bihag tulad mo, ang buong sambahayan ni Israel ay pinagsabihan ng mga nakatira ngayon sa Jerusalem ng lumayo kayo kay Yahweh. Ang lupaing ito'y ibinigay na sa amin. Verse 16, kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, pinangalat ko sila sa ibang dako, kaya maaari nila akong sambahing pansamantala saan man sila napatapon. Verse 17, sabihin mo na muli ko silang titipunin mula sa mga bansang kinatatapunan nila at ibibigay kong muli sa kanila ang lupain. Father God, sana hindi na lang nyo pinakalat tsaka hindi nyo na lang sana pinarusahan para wala ng gulo. Opinion lang yun. Sabihin mo na muli ko silang titipunin. Verse 17 guys. Sabihin mo na muli ko silang titipunin mula sa mga bansang kinatapunan nila at ibibigay kong muli sa kanila ang lupain. Diba? Nakita nyo naman. Binalik din naman sila. Parang doble hirap lang talaga. Okay, verse 18. At pagbalik nila roon, aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay roon. Verse 19, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Verse 20, upang lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon, magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Verse 21, ngunit pagbabayarin ko ang mga gumawa ng karumal-dumal at kasuklam-suklam na bagay. Ito ang sabi ng Panginoong Yahweh. Inalis ng Panginoong Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa Jerusalem. Verse 22, pamaitaas ang mga kirubin kasama ang mga gulong at ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nasa itaas nila. Verse 23, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa lungsod at nagpunta sa ibabaw ng bundok sa gawing silangan. Verse 24, inilapad ako ng espiritu at sa pamamagitan ng pangitain ay dinala ako sa Babylonia sa lugar ng mga dinalang bihag. Doon natapos ang pangitain. Verse 25, Ezekiel chapter 11 verse 25, at sinabi ko sa mga dinalang bihag ang lahat ng ipinakita sa Yahweh sa pamamagitan ng pangitain. So pangitain lang siya guys ha. Pero imagine niyo na lang yung yung kung saan siya dinala. Okay. Si Ezekiel kasi is yan pari tsaka propeta.
Hanggang dito na lang. Bukas na itong inilarawan ni Ezekiel ang paglaya ng Israel. Minsan talaga nagtatanong ako, bakit pinapahirapan pa ni Father God yung kanyang yung kanyang bayan. Tapos ibabalik din naman. Okay. Ang daming tanong ni Ralph. 4:15. Pero ngayon guys, yung giyera nila ngayon dyan, I think, kasi itong pangitain na to ni Ezekiel, noong araw pa to eh. 4:15. Kumbaga saan na nangyari na? July 2024. Eh, di ba nga namatay si sino ba yung kaagad? Pagsabi pa lang niya, namatay kaagad yung isang pinuno. Alam niyo guys, pagka daw yun, kung daw yung buka ng bibig mo, nangyayari. Kaya ingat-ingat sa pagbuka ng bibig. Bye everyone, God bless.